Ngayong gabi, mga igsoon ko diyan ni Kristo. Karon isa nahanap aniya na po kita para pagpambit sa pulong sa Dios. Ug atong pagaiskutan karon sumala sa inyong nakita karon mga igsoon is about sa natawan sa Dios. December 25. So, mo na nga atong ipasabot dinhi sumala sa kung gibanggit kaganina nga video nga pipila lang to ka teksto mga igsoon. So, karon ato yung step by step nga gikan pa lang sa Old Testament. Aduna na gyud kitay mabasa din sa balaang kasulatan nga nagkaulugan nga sakto jud nga December 25 ang natawan sa Dios mga igsoon. O dili man igsoon dili gud ni sakto nga mabasa na to kabuuan December 25 kay dili man ni ang Biblia mga igsoon, dili man ni almanaki or dili man ni kalendaryo para mabasa na to siya litra por litra mga igsoon. So dini mga igsoon, so mabasa na to ni, so kinahanglan ang pagsabot dinhi mga igsoon. So ug ato kaning pamalandungan mga igsoon, so bago na to sugdan mga igsoon, so magampo na kita. So ato pangayon ang presensya sa Dios nga hanay ang ato ang pagpaambit dinhi mga igsoon. So sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So dalaygon na Dios, ani ako karon para pagpaambit sa imong pulong, sa imong katawan. Now punta Lord God nga makasabot sila ining mga pulong ilabi na sa imong katawhan mga igsoon. Sa ako ang mga kaigsoonan nga mga Katoliko or dili man nga Katoliko o hinaot masabtan nila nga ang akong gipambit diri pinasika dinhi sa balaang kasulatan sa December 25 ang natawan sa ni Ginoong Jesucristo. Kining tanan among gipangayo sa among bugtong anak nga si Jesucristo nga among Ginoo. Amen. So salamat sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So karon mga igsoon, so ato kining sugdan so kaganina man gud mga igsoon, so aduna koy nga murag subo pamalandungon o subo paminawon kay so usa to siya ka Katoliko siguro. Pero atong nadunggan mga igsoon nga matod pa niya mas importante daw ang New Year kaysa December 25 kay sa December 25 daw puno. So more in parte siguro ana niya and more in laglaag mga igsoon. So dito focus tanan sa December New Year mga igsoon kay halos mapud kini atong mga igsoon nga mga Katoliko. So siguro nasundan na nato sa atong mga katigulangan nga atong nasunod po sila nga mas daghan ang preparasyon sa New Year mga igsoon. So bungga ang handaan. So ang natuwa diri mga igsoon ang katibukan sa December 25 mga igsoon o Pasko, so nagkahulugan kana nga celebrar nga kang sa ato ang Ginoong Jesucristo. So mo kana ang iyang natawan. So mas nindot mga igsoon nga dito ta focus sa iyang natawan nga pizza o December 25 mga igsoon. So mao man na ang celebrar diya sa katibukan sa December mga igsoon. So ang ato ang natawan sa ato ang Ginoong Jesucristo. So medyo ang ato lang paambit din o sa ato ang mga nadiskubrihan o nasaksihan mga igsoon nga halos tanan mga Katoliko diha may no nakapokus sa New Year. Daghan kay sila mga handa diha. So mo kana ato ang ipasabot dinhi mga igsoon. So ang New Year mga igsoon, so mo kana medyo naman po diha mga igsoon kay celebration. So ang gipaabot diha mga igsoon ang bagong tuig mga igsoon. So dinhi sa tuwang December 25 is mo kana ang natawan sa Dios ug diha kita pinagi sa iyang pagkatao dinhi sa kalibutan, giluwas kita mga igsoon kay ipadala man siya sa ato ang Dios samahan para pagluwas kanato. So mao kana mga igsoon og kining December 31 o pagsugat sa New Year mga igsoon. So diha na to makitaan o diha na to madungog sa kadaghanan mga igsoon nga daghan kay mga tuoto diha. So nasayod kita mga igsoon ang mga tuoto o mga kanang mga sulti-sulti sa mga maalamon diha sa mga tagdatang na diha etc. nga di kasilagan kana sa Ginoo mga igsoon kana mga tuoto. Ug aduna kitay mabasa dinhi sa balaang kasulatan nga wala mahimuot ang Dios sa mga tuo-tuo mga igsoon. So karon mga igsoon atong unahon ni kaning December 31 o pagsugat sa bagong tuig mga igsoon, so daghan kana diha ang mga patuto mga igsoon nga paswerte, pula ang suoton, mga palingin-lingin mga igsoon. So mo kana mga matawag kinato na og toto. So atong basahon mga igsoon kung kanang toto mga igsoon kung nahimuot ba ang Dios ana. So atong madiskubrihan diri kung atong mabasa nga ang mga toto mga igsoon
wala mahimutang Dios ana mga igsoon. So atong basahon mga igsoon dinhi sa Deuteronomio. So Deuteronomio Gis. So kung basahon mga igsoon para masabtan sa tanan mga igsoon ha. So Deuteronomio kapitulo 18 bersikulo 10 hangtod sa 12 mga igsoon. So nga nagaingon din mga igsoon. So sa Deuteronomio kapitulo 18 bersikulo 10 hangtod sa 12. So nga nagaingon din ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinaagi sa pagsunog. Ayaw kamo pagsundog sa mga patuo o sa mga diwata o sa mga mananagan o sa lamangkiro o mudangop sa mga tigsangpit sa mga espiritu kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat niining mga butanga. Tungod niini bugon sila sa Dios sa Ginoo samtang magpadulong pa kamo kanila. So klaro mga igsoon nga gikasilagan sa Dios katong mga patuto. So atong mga naandan mga igsoon din sa atong mga nasundan sa atong mga katigulangan nga daghang kay mga patuto mga igsoon. So matud din sa balang kasulatan mga igsoon gikasilagan sa Dios mga igsoon. So wa kay laing giulan mga igsoon kun dili ang ato lang Ginoong Hesukristo o ato ang Dios samahan mga igsoon. Kay matud pa din sa balang kasulatan usab mga igsoon. So, dili na ta magamit sa cellphone nga Biblia mga igsoon para mas madali. So kana mga igsoon, so dili na kinahanglan nga sa tanan nga mga swerte sa tuwang kinabuhi o mga grasya mga igsoon. So kanang tanan mga igsoon gikan kana sa Dios tan. Ultimo atong kinabuhi mga igsoon. So tanan din sa kalibutan gikan sa Dios mga igsoon. So kana ato nang pamalandungon. So kanang mga tuoto mga igsoon dili kana maayo. So, matud bitaw din sa Mateo 6 mga igsoon. So, Mateo 6 bersikulo 8. So, dili na kita kinahanglan mangayo pa sa Dios kay ang Dios nakahibalo na sa mga pangayoon nato sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing mga igsoon nasayod na ang Dios. So sumala din sa balaang kasulatan. So, atong basahon ng igsoon. Mateo 6:8. So, nga nagaingon din ayaw sunda. So, maayaw sunda ang gihimo nila kay ang inyong ama nahibalo ng daan sa inyong kinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. So klaro mga igsoon nga bisan pa magdili ka mangayo sa atuang mga panginahanglan misud nasayod na ang Dios mga igsoon. Sumo ka na dili na kinahanglan ni mga paswerte o mga patuoto diha mga igsoon kay mismo na ang Dios wala nang himuot niya na. O dinhi sa balaang kasulatan sa matmatod din sa Mateo 6:8 nga nasayod na ang Dios. So tanan mga panginahanglan nato mga igsoon nasayod na ang Dios. So dili na kita kinahanglan mo dangop niya ng mga patuto. So although mga igsoon kaniya itong mga paghanda din sa atong New Year or Pasko kung naman tayo mga pupas basta dili lang nato ipahinungod nga paswerte na siya. So wala na dili na walay problema mga igsoon. So ato diha kung natay mga ihanda niya mga pagkaon or mga prutas. So, basta kaunon na po na migsoon, dili na po napadugayan kay dili man na siya matawag og kanang mahingon na to bless o paswerte. Kay kanang mga gihanda na to na migsoon, so dili na to na isipon nga mao na ang paswerte na migsoon. So, kana pwede kana migsoon. So dili gyapon mawala ang atong mga paghanda nga mga naay prutas diha o mga pagkaon migsoon. So padayon kita migsoon. So, dini mga igsoon ato ning ilakbit ang kining Domingo man karon. So hinaot unta ang tanan nakasimba o kana ang pagsimba mga igsoon so dako kayo og obligasyon matag-usa nato mga Katoliko kay sugo kana sa Dios mga igsoon nga manimba kita. Og matod din na diha sa Deuteronomio 18:6 mga igsoon nga matud din na panimba kamo. So mao kana ang sugo sa Dios. O sa Exodo 20 bersikulo 8 balaanon ang adlaw ipapahulay. So ang atong mga pahulay kaya atong rest day nato mga igsoon is Domingo man o mao kana ibalaan nato og manimba kita. Then mismo ang atong mga apostoles si Duha ka Maria mga igsoon nanimba sila pagkabanaw ni Jesucristo diha sa pagkabanaw niya sa adlong Domingo, isimba siya mga igsoon. O
Usab pag nanglabay mga panahon sukad kaniadto nga pagkabanaw ni Jesucristo ang mga apostoles o duha ka Maria nanimba na sila o nagkapigom na sila diha sa katong matawag na tong Pentecostes. So unang pagpanagtigom nila nga ni kunsad sa ila ang Espiritu Santo mga igsoon. So mo ta mabasa po nato na diha sa Buhat 2 bersikulo 1 mga igsoon hangtod sa 3 nga kanang Pentecostes mga igsoon mo kana ang gitawag nga unang Domingo. So kung masayran nato na mention sa kasaysayan o sa libro sa mga history, so ang Pentecostes panagtigom sa mga apostoles o mga tinunan ni Jesucristo mo kana ang adlawng Domingo mention. So dali ra kay mention kung wala man kay mga reference nga history book o sa mga kasaysayan nga libro mga igsoon na nasa tong cellphone mention. So mita AI i-search lang nato ang Pentecostes, mabasa nato na diha nga unang linggo. So Domingo kana mga igsoon. So padayon kita mga igsoon. So karon mga igsoon ato kining isgutan ang Pasko o natawan sa tuang Ginoong Jesucristo. Kini naisgot naman ako ni katong niagi mga igsoon, pero ato lang subliyon kay daghan magyud kita madungog nga. So pareha ganina aduna ko naka-discuss, friendly discuss about sa daghang topic ang ipang isgutan kaganina mga igsoon. So nalakbit to ang natawan sa Dios. So mo kana dili daw December 25. So pero ako siyang gipangutana kung mapamatud-an nako nga December 25 unsa man ang imong buhaton. So dili siya makatingog mga igsoon kay dili man buta manginambot. So aduna mapud kitay mabasa o pagsabot dinhi nga December 25 gayud mga igsoon. So kaganina sumala sa kong video ganina mga igsoon, ipila lang to ka teksto pero napamatud-an nato nga December 25. So kini ato paning sugdan jud sa gikan sa pagkatao ni San Juan mga igsoon. San Juan mamubunyag. So ang iyang inahan si Santa Elizabeth o ang iyang papa niya si Zacarias mga igsoon. So atong isgutan mga igsoon. So ang Christmas mga igsoon so duha ka na kabahin. Christ ug Mass. So Krista mga igsoon sa Krista. So ang Christ mga igsoon mao kana ang Savior o manluluwas. Sa Latin nga pinulungan mga igsoon mao kana gitawag nga Kristo. O sa Grego mga igsoon mao kana pod gitawag nga Christos. So ang ikaduha mga igsoon ang Mass is misa sa Latin. And then sa Griego mga igsoon, so Eucharistia o kanang atong kalawat mo na atong pasabot or Thanksgiving Mass. So din na mga igsoon masayran nato din na sa Lucas 2 kapitulo bersikulo 11 mga igsoon nga tao sa lungsod ni David si Jesus. So atong basahon mga igsoon sa balaang kasulatan. So Lucas 2 bersikulo 11. So ini ato pa man ang kung ato yung sabto ning ang teksto mga igsoon kining Lucas mga igsoon. Lucas 2 bersikulo 11 mga igsoon. So nagpasabot kini nga natawhan kini nga matud pa din sa atong mga pinalangga nga mga igsoon nga dili Katoliko nga matud nila is posible daw na tao si Jesucristo anang December kay bugnaw daw kayo. So kini nga teksto mga igsoon kung ato yun ning pamalandungan og sabton dili jud na tinuod mention nga bugnaw kay aduna pa may nagtuki o aduna pa may nagtukaw dito para pagpagkaon sa mga kayuban. So atong basahon ng igsoon. So mato dinhi kay karong gabi una nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas nga si Kristo ang Ginoo. So kung ato nang ipadayon masabtan nato na unya ato nang masabtan mga igsoon. So atong ipadayon. So ang Biblia mga igsoon so mato nila nga dili mabasa dini ang December 25. So, kasi tinuod mga igsoon nga dili mabasa tungod kay gining Biblia may igsoon dili man ni almanaki o kalendaryo o birth certificate mga igsoon. So kini is Biblia ang pagbasa dinhi sa balaang kasulatan kinahanglan gyud nga adunay pagsabot para masabtan nato kung unsa ang kaulugan niya na mga igsoon. So magpadayon kita mga igsoon. So ang pagtuki nato din na sa natawan ni Jesucristo gamito na to ang Old Testament o New Testament mga igsoon. So, dinhi sa Levitico, so atong sugdan mga igsoon sa Levitico 23 bersikulo 33 hangtod sa 41 mga igsoon. So, atong basahon dinhi para maisa-isa na to og pasabot mga igsoon. So, 23 bersikulo 33 hangtod sa 41. So, nga nagaingon dinhi ang Ginoo mingon na usab kang Moises. So kang
Lubat. Excuse me mga igsoon, kay burag action magkalubat. Tel, na ko extension tel. Hindi ma-post ni. Sir. Nadi ang extension na diretso lang wire. So, kadali lang igsoon na kay video reaction magkalubat. So, atong ipadayon. So, sa 34, sulti ang mga Israelita ang ika-15. So, 1-5 kaadlaw nining kapitong bulan mao ang kasaulugan sa mga balong-balong o pahinungod sa Ginoo mulungtad kinig 7 ka adlaw. So, sa unang adlaw himuan ninyo ang usa ka balaang panagtigom ug ayaw kamo pagtrabaho og bugat. Sulod sa 7 ka adlaw paghalad kamo og mga halad nga sunugon alang sa Ginoo. Sa ikawalong adlaw paghimo kamo og balaang panagtigom ug paghalad kamo og mga halad nga sunugon alang sa Ginoo. Kay balaan man kini nga panagtigom ayaw kamo pagtrabaho og bugat. Mao kini ang mga kasaulugan nga gitakda sa Ginoo nga og kinahanglan nga ipahibalo ninyo nga maoy mga panahon nga balaan panagtigom paghalad ngadto sa Ginoo nga mga halad nga pagkaon nga sunugon mga halad nga mananap og sunugon mga halad nga mga uhay uban pang mga halad nga ilimnon ang matag usa nini ihalad sa gitakda nga adlaw kini walay labot sa mga adlaw nga ipapahulay sa Ginoo og sa inyong mga gasa ingon man sa inyong mga halad sa pagtuman sa panahad og sa inyong kabubuton mga halad sa inyong ihatag sa Ginoo. So, sa ika-15 ka adlaw sa ika-7 bulan dihang mahipos na ninyo ang abot sa inyong yuta pagsaulog kamo alang sa Ginoo sulod sa 7 ka adlaw. Ang unang adlaw ang ikawalo maoy mga adlaw nga hingpit nga pagpahulay. Sa unang adlaw panguha kamo og mga bunga sa mga kahoy nga makaon nga mga palwa ug palmera. So mga sanga sa kahoy nga daghan og dahon, mga tambo sa sapa ug paglipay kamo atubangan sa Ginoo nga inyong Dios sulod sa 7 ka adlaw. Sa ulugan ninyo kini alang sa Ginoo sulod sa usa ka semana ikapitong bulan sa tuig tulumanon kini nga walay katapusan alang kaninyo og sa inyong mga kaliwatan. So nagpasabot di mga igsoon kining pista sa balong-balong o mao man na katumatawag na nga tabernacle. So nadiya ang atuang Ginoo sa kalawat o diyas. So buluhaton kini matag tuig. So diay mga igsoon sumatod pa sa atuang mga pinalangga nga mga igsoon nga nagaingon sila nga taga-tuig daw na to gilansang ang atong Ginoo. Sumala dinhi mga igsoon sa papasabot ako na unya. Sumala dinhi mga igsoon sa ulugon matag tuig. Ug aduna pud kita ibasahon dinhi sa kanang mabasa po nato dinhi mga igsoon nga inumduman na to matag tuig mga igsoon. So mabasa na to na diha sa Ecclesiastes. So sa Levitico man to mga igsoon. Levitico 23 versikulo 1 hangtod 33 to 41 mga igsoon. So karon na to basahon usab sa Levitico mga igsoon. So Levitico Ecclesiastes mga igsoon, sorry. So Ecclesiastes 11:8 mga igsoon. So kanang atong pagsilibrar matag tuig mga igsoon. So ana gayud kita mabasa dinhi sa balaang kasulatan. So ingon nila nga taga-tuig na to gilansang ang Dios. Pero dinhi mga igsoon matag tuig na to isilibrar mga igsoon. So unya mapasabot na to nga ang kini nga atong gisilibrar mga igsoon mao kini ang adlaw nga natawan sa Dios. So ato nang gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament mga igsoon. So Levitico 11 versikulo 8. Pasalamati ang Dios sa matag tuig sa imong kinabuhi. Bisag unsa kataas ang imong kinabuhi timani nga mas taas ang panahon ngadto sa lubnganan ug wala pay didtoy mapaabot. Sumo ka na migsoon nga matag tuig day nga pasalamatan nato may igsoon. So kana nga tong pagpasalamat o pagsilibrar sa iyang adlaw na tawan mao kana ang pagpasalamat nato na tungod sa mga gasa nga atong nadawat. So matag tuig ug sumala dito sa Levitico mga igsoon nga hinumduman. So kato mga igsoon nagaisgot kato og 15. So 15 ka mulungtad sa 15 nga 7 ka adlaw nga selebrasyon mga igsoon. So mao kana ang 7 ka bulan mga igsoon nga balong-balong o tabernacle mao kana ang kanang tabernacle mga igsoon dito sa
sa kapanahunan nila mga igsoon dito sa diri sa Old Testament. Sumo ka na ang pinakabalaang lugar mga igsoon. So naa pa di ang templo, sa sulod sa templo mga igsoon, so naa di ang tabernakulo nila nga tagatuig mga igsoon, kaisa lang musulod, nay musulod ya. So mo kato nahitabo kang Zacarias ni sulod siya dito, mo kato ang pagpahibalo sa anghel kaniya. So mo kana matag tuig mga igsoon, nagasulod sila diri o nagaselebrar sila sa balong-balong mga igsoon, pista sa balong-balong o sa tabernakol. So mo kana atong pamalandungan. So matag tuig mga igsoon, ang giripaan, nagripa sila mga igsoon o nagbunutan. So nagbunutan sila, so ang napili din na si Zacarias mga igsoon. So mo to ang bana ni Santa Elizabeth na siya ang na-assign nga magsunog sa insenso. So dito nga nadunggan na to mga igsoon nga dito siya gipahibalo nga magmapdos ang iyang asawa nga si Santa Elizabeth mga igsoon. So ato ipadayon. So ang dati mga igsoon ang gigamit nga kalendaryo is mo kana ang Egyptian calendar. So ang Egyptian calendar mga igsoon kani mga igsoon, so katong 7 ka bulan sa balong-balong sa 15 nga mulungtad sa 7 ka adlaw mga igsoon. So i-plus na to nung 7 o 15 is 22. So mo kana 22 kini nga pista nga sa balong-balong mga igsoon, sa ang gigamit kaniadto mga igsoon, so mga Hudiyo mga igsoon, ang gigamit nila dito is mo katong Egyptian calendar. So kanang bulan mga igsoon, kanang balong-balong nga kapistahan, kung ato nang kumpara sa Gregorian calendar sa tuwa karon mga igsoon, so mao kana nga napunog kana og September o October nga bulan mga igsoon. So kay 15 plus 5 is mao kato ang 22. So September 22 to na panahon na mga igsoon nga pagsulod ni Zacarias dito, so gipahibalo siya sa anghel mga igsoon. So atong ipadayon, so ang Egyptian calendar mga igsoon, so mo kana 4,244 BC. Ang Gregorian pod is 1582 AD mga igsoon. So karon mga igsoon, so atong basahon din sa balaang kasulatan ang pagsunog o turno ni Zacarias mga igsoon, kay nagpalabunutan man to sila o nagripa. So si Zacarias ang natungnan nga siya ang na-assign kanang panahon na mga igsoon. So atong basahon din na sa Lucas. So Lucas 1 versikulo 8 hangtod sa 13. So nga nagaingon din usa ka adlaw niya na turno kadto sa ilang hutong, nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkapari at tubangan sa Dios. Sumala sa bahin sa pagalagad sa iyang angkon, pagalagad nga iyang angkong adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, nagripa sila og napili siya sa maoy musunog sa insenso dito sa alaran. Busa misulod siya sa templo sa Ginoo. So kadayon samtang nagampo ang kanon sa mga tao dito sa gawas sa tagna, gisunog ang insenso. Nipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo nga nagtindog sa tuong bahin sa alaran. Diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nangha siya ug nahadlok. Apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok Zacarias. Gidungog sa Dios ang imong pagampo ug ang imong asawa nga si Elizabeth magsabak og usa ka batang lalaki. Nganli siya Juan. So mao kana mga igsoon nga dito sa iyang turno pagsulod dito sa tabernakol o sa balong-balong mga igsoon, pag siya man ang napili nga musunog atong nga time mga igsoon, sumo kana gipakita siya sa anghel, kay mo man ang ilang gipangandoy mga igsoon nga magkaanak sila ni Elizabeth mga igsoon. So mo kana nagpahibalo ang anghel kaniya nga manganak, magmapdos ang iyang asawa nga si Santa Elizabeth. So 22 man tong adlaw mga igsoon. So pagka human sa iyang turno dito mga igsoon nga sa iyang obligasyon dito mga igsoon, so niuli siya pagkaugma kay siyempre, so ang atong partner, ang atong asawa, para magmapdo siya, so nakighilawa si Zacarias kang Santa Elizabeth mga igsoon. So paguli niya pagka 23 sa September 23, so pagka mo kana nga pagka 23 pagka sunod adlaw pagkaugma mga igsoon, to ang unang adlaw sa pagkabuntis ni Santa Elizabeth mga igsoon. So mo kana nga kanang 24
o pagkabuntis sa unang adlaw ni Santa Elizabeth nga unang pagkabuntis sa September 24 mga igsoon. So mabitaw kung atong tukion. So September 24 mga igsoon, so mag-ihap kita og siyam ka bulan na ang babae nga magsabak is siyam man ka bulan mga igsoon. So gikan sa September atong ihapon mga igsoon. So September, October, November, December, January, February, March, April, May, June. So June natao si Juan mga igsoon. June 24. So nag-unang adlaw ni Santa Elizabeth mga igsoon is unang pagkabuntis 24 man. So natao si Juan mga igsoon so June 24. So perfect kayo mga igsoon. So dili na to dapat ipangutana kay ang lalang sa Dios mga igsoon o ang sugo o ang kabubuton sa Dios mga igsoon. So perfect yun kana mga igsoon. So June 24 yun mga igsoon. So kung ato po nang tukyon sa mga kasaysayan nga mga libro mga igsoon, so matuki yun na to nga gipanganak si Juan Mambubunyag mga igsoon is June 24. Kung sumala din sa balang kasulatan atong nasayran o atong napasabot nga June 24 mga igsoon. So shout out diay ko kay bro Taunis mga igsoon. God bless bro. So ato yung padayon. So June 24 mga igsoon no to ang natawan sa si Juan Mambubunyag mga igsoon. So karon mission nato yung padayon. So sa Lucas 1, so sa Lucas 1 versikulo 26 mga igsoon. So mao ni ang pagpaibalo ni Anghel Gabriel kang Santa Maria mga igsoon. So atong basahon. So Lucas 1 26. So sa unom na kabulan ang gisabak ni Elizabeth gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay nga ginganlag Maria. Kaslunon siya ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. So niadto ang anghel kaniya og paglipay ang Ginoo naguban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. So naglibog nalibog pag-ayo si Maria kay pagkabati niya sa mensahe sa anghel na malandong siya kung unsa ang kahulugan ni ani. So sa atong balikon mission sa 26, so sa pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Maria nga magsabak mission unom na kabulan ang tiyan ni Santa Elizabeth mga igsoon. So mo gana nga unom na kabulan. And then atong ipadayon. So sa unom na kabulan mga igsoon, so atong ihapon mga igsoon gikan sa unom na kabulan, and then bago June 24 man na tao si Juan Mambubunyag mga igsoon. So ato ta magpaatras ta diha og bilang mga igsoon nga musangto gayud sa unom kabulan ang natawhan ni Jesucristo mga igsoon. So mga igsoon, so ato ipadayon. So gikan sa John kay John man na tao si Juan Mambubunyag, so paatras ta og 3 kabulan para musangko sa unom kabulan sa pagpahibalo sa anghel mga igsoon. So gikan sa John ni April, March. So kato nga ikaunom nga bulan ni Santa Elizabeth mga igsoon. So March to nga bulan mga igsoon. So sa March mga igsoon, so diha na mo ta magsugod og pahiyap og siyam ka bulan. Kay mao man to ang pagpahibalo ni Anghel Gabriel nga si Santa Maria is magsabak. So magsabak siya is March si Santa Elizabeth March 24 man na panganak si Juan. So maghihap kita og pagkaugmaan na mga igsoon is 25 man na. So June 24 so pagkaugma is June 25. So unang adlaw nga pagkabuntis ni Santa Maria mga igsoon. So kay March man magatras tag 3 ka bulan, March man so magyap tag 9 ka bulan. So March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So December may igsoon 9 ka bulan. So December gyud nata ang bulan nga natawan sa Dios. So kanong 25 man mga igsoon, so ang pagpahibalo ni Anghel Gabriel is natawo si San Juan Mambubunyag 24. So pagpahibalo ni Anghel Gabriel mga igsoon, so pagkaugma is unang adlaw ni Santa Maria nga pagsabak. So 25. So mo kana December 25 mga igsoon. So mo kana ang pagbasa dinhi sa balang kasulatan nga kinahanglan gayud nga sabton nato. Kay kung magbasa-basa lang ta, so di yun nato masabtan mga igsoon. So kinahanglan mangayo ta og pangalihan sa Dios para mas masabtan mga igsoon. So mo kana mga igsoon ang
ang atong gipamalandungan o atong gi-share dinhi ang adlaw nga natawhan sa Dios. So klaro mga igsoon nga gikan sa kaniadto may mga igsoon, so anto sa Old Testament o New Testament na atong napasabot dinhi nga December 25 mga igsoon. So ug sumala sa kong gingon kaganina sa sinugdanan nga kanang mga tuo-tuo mga igsoon, so di kasilagan kana sa Dios. So kanang mga paswerte mga igsoon, so ayaw mo kaning kamuti mga igsoon nga dili na nato na mabuhat kay sumala dito sa akong nabasa ganina nga gikasilagan sa Dios sa mga tuo-tuo mga igsoon. So no kana nga maginahinay kita nga wadon nato na mga tuo o atong naanad sa mga katigulangan nga natong nasunod kay wala na mahimot ang Dios sa namin sa so, mao na kadto mga igsoon og mayong gabi kaninyong tanan og ginaot nga aduna na pud kamoy mga gamay nga mga pagtulunan mahitungod kini sa pulong sa Dios mga igsoon. So sabliyon ko pag-usab mayong gabi kaninyong tanan og dalay God ang Dios. God bless mga igsoon.